Bigyan natin ng reaction opinion itong latest post ni Congressman Kiko Barsaga. Pahayag niya na kinontra niya ang naunang statement ni Congressman Libeste. Mali si Congressman Libeste, sabi niya. Bakit mali? Ito. Mali si Congressman Libeste. Hindi lahat ng congressman may 2 million Christmas bonus. Ako, wala. Dahil suspended. So, hindi siya nakatanggap nga naman. At, ito na, si Congressman ako, wala din. Dahil nasa impyerno. Pagkabugoy ng tawahan ako. Napaka-fertile yung kanyang imagination. May nauna siyang post na dinidescribe niya kung gaano kahirap ngayon ang kalagayan ni late Congressman Acop dahil sabi nga niya yung corruption, plunder, kaban ng taong bayan is a sin, kasalanan sa Panginoon. At yun na nga, nasa pit of hellfire. Okay, so daming kwan dito, ang daming mga tumawa. Si Kipicho sabi niya, salbahe. Merry Christmas. Anyway, talagang ito na yung pag-asa natin, itong dalawang ito, Libeste and Barsaga. Sana may protection sila palagi ng Panginoon. Sabi nga ng isang retired general, si Major General Pukis, may pag-asa pa ang bayan dahil meron pa tayong Barsaga at Libeste. And I totally agree. Sana kung ganito lahat ang namumuno, hindi tayo magiging pobre. Nagiging pobre lang tayo dahil ang mga namumuno sa atin ay sobrang pagkakurakot, lalo na ngayon. Simulat sa pool, meron namang korupsyon. Kailang kontrolado ang korupsyon nung una. Hindi katulad ngayon na garapalan. Wala na silang takot. Pero niya yan, yung 3 taon, sunod-sunod, budgeting na ang daming naibalik nila ng tuluyan yung pork barrel na dineclare na nga ng Supreme Court na unconstitutional na ibalik sa pamamagitan ng budget insertion. Malala ko panahon ni PRRD, I think 2019 nata noon. Meron siyang veneto na around 95 billion. Kasi sinubukan nilang magsingit ganyan budget insertion. Veto 95 billion. Yan ata ang sa history natin sa budgeting is yan ang pinakamalaking veto. Yung last year, kunuhay nagbeto ang Pangulo, ilan lang yun? 28 billion. Mas marami yung napirmahan niyang 421 million yung budget insertion na sabi nga ni Justice Carpio na posibleng liable ang Pangulo sa pagpirma niya ng GAA na may mga budget insertion. So sa ngayon wala na tayong sa kaso, yung bang sinampahan ng kaso 2025 national budget na i-declare unconstitutional, wala na, tapos ng taon. Pag magdesisyon ng Korte Suprema later on na late na dahil nagastos ng lahat So again, itong budget na ito, akala natin natuto na tayo sa mga pagkakamali, kailang inuulit na naman. Parang nag-iba lang ang forma Sabi nga ni Senator Amy, yung pork barrel
ginawang soft pork o kaya giniling. Pork barrel pa rin na iba lang ang forma. So, yung pork barrel nila for 2025 is flood control projects. Ngayon naman, mga ayuda. Ang daming mga ayuda na lumubo ang mga pundo. Yung AX, TUPAD, ano yun, MAIP, FMRL, GSP. Halos ganon din. Kaya nga, believe din ako kina Senator Amy, Senator Marcoleta, sila yung plus may iba pa na hindi pumirma. Sila yung talagang vehemently nag-oppose na it's hindi matanggap ng mga konsensya nila na pipirma sa budget na yun. Kaya sabi ni Senator Amy na ayoko yung ganyang giniling na budget. Ay nako. So ito, abangan natin yung isasampang ethics complaint laban kay Congressman Libeste. Palagay ko talagang itutuloy na yan para bigyan nila ng leksyon. Kagaya ng ginawa nila kay Congressman Barsaga, gagawin din nila kay Libeste. Kaya lang, nagkakamali sila dahil baliwala ang pera kay Congressman Libeste. Hindi nga siya tumatanggap ng sweldo niya. Hindi niya tinatanggap ang office budget niya. Self-supporting dahil billionaire itong kuwan ito. So, pag isuspend nila, so be it. Kaya lang, dito mo lang makikita yung lalong magagalit ang taong bayan sa administrasyong ito. Oh, ito na nga yung pinaka-latest survey. Talagang lagapak na lagapak ang survey ratings ng Pangulo. Negative 14 satisfaction, net satisfaction rating at negative 15 net trust rating. Yun itong post ng political media. Pahayag ito ni Mayor Benji Magalong tungkol sa Cabral Files na hawak-hawak ngayon ni Congressman Libeste, na sinasabi ni Auntie Claire na hearsay, wala daw katuturan dahil hindi siya authenticated. O ito, I have the same files. Okay. Magalong, pareho ng kay Libeste ang hawak kong Cabral Files. Wow. Kapareho umano ng mga dokumentong isiniwalat ni Batangas 1st District Representative Leandro Libeste ang hawak din ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ayon mismo sa alkalde. Sa ulat, sinabi ni Mayor Magalong na nakuha niya ang naturang files noong siya ay nagsilbi pa bilang Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure. At unang inilabas ang mga ito sa isang interview ng commission kay yumaong DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral noong Setyembre. Ayon kay Magalong, agad umano niyang napansin ang matinding reaksyon ni Cabral nang makita nito na hawak na niya ang parihong files. Sabi, I have the same files. Siguro second or third week of September ko nakuha iyon. Nung inilabas ko yan sa ICI interview, nakita ko agad na nataranta siya. Sabi nanginig, inubo, humingi ng tubig at hirap na hirap magpaliwanag. Alam kong familiar siya sa file na iyon, ani Magalong. Sinabi rin ng alkalde na personal niyang ibinigay ang kopya ng naturang files kay DPWH Secretary Vince Dizon
Gayon din sa iba pang mga commissioner ng ICI. Ako mismo ang nagbigay sa kanya. Pinakita ko muna sa kanya ang files pati sa ibang commissioner. Naniniwala si Magalong na malaking tulong ang tinaguriang Cabral files sa investigasyon sa umano'y katiwalian ng DPWH, lalo na sa biglaang paglupo ng pundo ng ilang engineering districts. Makikita mo doon kung bakit biglang lumaki ang pundo ng ilang distrito kahit maliit ang absorptive capacity nila. Halimbawa, mula 2.5 billion biglang naging 20.9 billion kagaya sa Mindoro. Hindi lang yan. Marami pang rehiyon ang may ganong kaso. Glaring ang pagtaas at imposibleng hindi alam ng mga mambabatas. Niya. Matatanda ng sinabi ni Representative Libiste ng mga files ay ibinigay sa kanya ng yumaong Cabral sa tulong umano ni Secretary Dizon. Gayunman, itinanggi ni Dizon na ina-authenticate niya ang naturang dokumento dahil hindi pa raw niya ito nakita. Okay, looking at the numbers na I have the same files. Wow! Salamat po, Mayor Magalong. At least, klaro na ngayon, mayroon ng corroborating evidence na hindi hearsay ang hindi hearsay ang Cabral files na hawak ni Congressman Libeste. Oh, yun na lang yung narrative nila na pinersa ko no ni Congressman Libeste na kinuha ang files sa opisina ni Cabral. That is a confirmation na authentic. But ito na ang pinaka the best. Salamat naman at nagsalita si Mayor Magalong. Siguro kino-compare niya kasi dahan-dahan nang nilalabas ni Congressman Libeste yung hawak niya. Kino-compare na pinag-aralan ni Mayor Magalong. Kasi matinong investigator ito eh. Hindi siya basta-basta magsalita na hindi niya pinag-aralan ng mga dokumento. Ngayon, nakita niya parehas ang mga numero. So, ang tanong, sino o paano nakuha kaya po ni Mayor Magalong ang kanyang file? Kasi, lumalabas, ang pinakaunang nakakuha ng file si Congressman Libeste dahil September 4 nakakuha na siya. Kaya lang, hindi siya masyadong nag-ingay tungkol doon. So, second or third week of September, nakakuha naman si Mayor Magalong at nung ipakita niya kay Cabral, yun na nga, nataranta. Kasi nga, alam ni Jose Cabral na maraming mga sekreto sa file na yun. So, ito naman Secretary Dizon, nakita na pala niya, nabigyan siya, tahimik lang din siya. Eh, bakit tahimik? Grabe, no? So, kung ako pa si Secretary Dizon at galit ako sa mga nanluloko sa flood control, ako na ang unang nagsiwalat nun. Matamaan man ang matamaan. Kailang hindi niya ginawa. Eh bakit? Nandun yung mga, alam mo na, mga powers that be. Madadamay ang ES, madadamay ang SAP, madadamay ang FL. Kaya tahimik. Kaya sayang yung hinahangaan ko noon na Secretary Dizon na kala ko all out ang kanyang paglilinis sa korupsyon, wala rin pala, na politiko na rin. But anyway, salamat at nandyan sina Mayor Magalong. Mayor Magalong, nandyan si Congressman Libeste, Congressman Barsaga na lumalaban sa talamak na korupsyon. Ipagdasal po natin sila. Excuse me. Dahil binabangga nila ang malalaking pader, mga powers that